Nakarating ka sa isang sitwasyon kung saan ang tunog ng mga salita ng isang tao ay nakakumbinsi, ngunit may isang bagay sa loob mo na bumulong, ito ba ay higit pa sa likod nito? O nang makilala niya ang isang tao at, nang walang sinasabi, naramdaman niya kaagad, maaari ba akong magtiwala sa taong ito? Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo ang isang bagay na natutunan ko sa maraming taon, ang kakayahang matukoy ang mga tao tulad ng isang bukas na libro. Hindi ito tungkol sa pagbibigay kahulugan sa mga salita, ngunit sa pagkuha ng mga palatandaan na ginagawa nila, madalas nang hindi man ito napagtanto. Maraming mga tao ang naniniwala na ang kapasidad na ito ay isang regalo, isang likas na anim na kahulugan na nagbibigay, daan sa amin upang makita ang lampas sa mga pagpapakita. Ngunit ang katotohanan ay naiiba, ito ay isang kakayahan na maaaring mabuo ng sinuman. Panoorin lamang ng may pansin, pasensya at pagpayag na maunawaan kung ano ang lampas sa halata. Kapag pinangungunahan mo ang sining na ito, nagbabago ang iyong unawa sa mundo. Isipin ang pagpasok ng isang silid ng pagpupulong kung saan nakangiti ang lahat, sumasang, ayon at ligtas na nagsasalita, ngunit ang kanilang mga mata ay nakakakuha ng mga detalye, isang bahagyang panginginig sa kanilang mga kamay, isang hitsura na tumatakbo, ang mga labi na kumontrata na halos hindi mahahalata. Nang hindi nangangailangan ng mga salita, naiintindihan mo na hindi lahat ng sinasabi ay totoo. Nakikita mo ang totoong mga saloobin kahit bago pa man ito ipinahayag. Noong nakaraan, naisip ko na ang kakayahang ito ay eksklusibo sa mga psychologist o detektibo. Ngunit ipinakita sa akin ang buhay na ito ay mahalaga sa sinuman. Mayroong isang lumang kasabihan na nakaugat sa karunungan ng mga Hudyo na nagsasabing, huwag naniniwala sa mga salita, obserbahan ang mga aksyon at makinig sa mga pananahimik. Ito ay nasa agwat sa mga pag-pause at kung ano ang hindi sinabi na ang katotohanan ay ipinahayag. Marahil ay narinig mo ang tungkol sa wika ng katawan, mga ekspresyon sa mukha at mga diskarte sa psikolohikal. Ngunit hindi ko bibigyan ka ng malamig na mga teoryang manong. Magbabahagi ako ng mga tunay na karanasan, nasubok sa pagsasanay, kung saan ang matalim na unawa ay save ang negosyo, pagkakaibigan at, sa ilang mga kaso, kahit na buhay. Ang lihim ay simple, ang mga tao ay nagsasalita ng mas mababa kaysa sa iniisip nila. At kung ano ang kanilang isinara ang mga transpire sa mga mata, kilos, paghinga at pag-aatubili. Ang isang tao ay maaaring ngumiti, ngunit ang mga mata ay nagtaksil sa katotohanan. Maaari itong sumang-ayon, ngunit ang katawan ay lumalaban. Ito ang mga maliliit na palatandaan na nagpapakita kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng bawat isa. Naaalala ko kung kailan, mas bata, madalas akong nahulog sa bulag na bitag ng tiwala. Sinabi ng mga tao ang magagandang bagay, nangako na ang lahat ay gagana, at ako, hindi mabasa ang kanilang mga kilos o katahimikan, natapos ang pagkabigo, ipinagkanulo o nabigo. Ito ang mga pagkakamaling ito na nagturo sa akin na obserbahan ang lampas sa mga salita, upang mapagtanto ang mga palatandaan na walang magtago ng lubusan. At mahalagang maunawaan, hindi ito pagmamanipula. Ito ay ang sining ng unawa na nagbibigay, daan sa iyo upang makabuo ng mas matapat na relasyon at makita ang katotohanan ng walang mga maskara. Ngayon, ibubunyag ko ang mga nuances na kakaunti ang paunawa, ngunit gagawa ng lahat ng pagkakaiba, na talagang nauna sa iyo, kung ano ang iniisip ng taong ito at kung paano kumilos nang hindi inilalantad ang kanyang sariling hangarin. At narito ang isang nakakaintriga na detalye. Sa huli, magtuturo ako ng isang praktikal na ehersisyo na nagpapahintulot sa isang tao na matukoy ang tunay na mga saloobin ng isang tao sa loob ng ilang minuto ng pag-uusap. Nang walang direktang mga katanungan, nang walang kasinungalingan at walang mga panganib. Ang pamamaraan na ito ay magpakailanman magbabago sa paraang nakikita mo ang mga tao. Kapag sinimulan kong obserbahan ang iba ng sinasadya, napagtanto ko na ang pagbabasa ng mga tao ay hindi magic o isang supernatural na regalo. Ito ay isang bagay ng pansin, isang banayad na ugali ng pagtingin, pakikinig at pakiramdam. At kahit sino ay maaaring bumuo nito, maglaan lamang ng oras at kasanayan. Ipaalam sa akin ang ilang mga kwento upang ipakita kung paano ito gumagana sa pagsasanay. Minsan, sa simula ng aking karera, nakipagtulungan ako sa isang mahusay na kasamahan. Nakipag-usap siya ng may pananalig, ngumiti sa tamang oras at tila ang kanyang sariling pagiging maaasahan. Ngunit ang isang detalye ay nakakuha ng aking pansin,
sa tuwing binanggit niya ang mga deadline o appointment, ang kanyang tingin ay lumipat, ang kanyang mga daliri ay naglaro ng kinakabahan sa mga dokumento, at ang kanyang mga labi ay nanginginig ng bahagya. Naunawaan ko na, sa likod ng harapan na iyon, mayroong kawalan ng kapanatagan. Kung nagtiwala lamang ako sa mga salita, makakapasok ako sa problema. Nagpasya akong obserbahan ang hindi nakakasagabal, binibigyang pansin lamang ang pinakamaliit na detalye. Sa paglipas ng panahon, kinumpirma ko ang aking hinala, wala siyang balak na matupad ang kanyang mga pangako. Salamat sa unawa na ito, nagawa kong protektahan at ayusin ang aming relasyon. Ito ang sentral na punto, ang pagbabasa ng mga tao ay, una sa lahat, upang obserbahan ng walang paghusga. Maraming beses, gumuhit kami ng mabilis na mga konklusyon, ngumiti siya, kaya maayos ang lahat o itahimik siya, pagkatapos ay nagtago. Isang bagay na masama. Sa katotohanan, upang maunawaan talaga, kailangan nating pag-aralan ang hanay ng mga palatandaan, ang hitsura, ang ekspresyon ng mukha, ang mga kilos, ang ritmo ng pagsasalita, ang tono ng boses at kahit na paghinga. Pumunta tayo sa pangunahing mga tagapagpahiwatig. Halimbawa, ang wika ng katawan ay hindi kailanman ganap na namamalagi. Kahit na ang isang tao ay sumusubok na magkaila ng isang damdamin, kamay, paa, balikat o postura ay maaaring magbunyag ng katotohanan. Ang mga cross-arm at binti ay maaaring magpahiwatig ng pagsasara o hindi pagkatiwalaan, habang ang isang bahagyang slope pasulong ay nagpapakita ng interes. Ngunit tandaan, ang konteksto ay lahat. Ang bawat tao ay natatangi, at ang isang nakahiwalay na kilos ay nangangahulugang walang nag-iisa. Ang mga mata ay isang komplikadong window. Ang isang matatag at tahimik na hitsura ay karaniwang nagpapahiwatig ng katapatan, habang ang mga mata na gumagalaw ay walang layunin na maaaring signal na ang isang bagay ay nakatago. Napansin ko na, sa mga mahahalagang panahon ng isang pag-uusap, kapag ang isang tao ay nag-iwas sa pakikipag-ugnay sa mata, mayroong isang bagay na nangyayari sa loob, hindi kinakailangan ng isang bagay na masama, ngunit isang tanda na nararapat pansin. Ang mga break at ang ritmo ng pagsasalita ay nagbubunyag din ang matagal na pag-aalangan bago sumagot ay maaaring magpahiwatig na ang tao ay pinipili ng mabuti ang mga salita, itinatago ang isang bagay o pagdududa sa sinasabi niya. Ang isang pinabilis na pagsasalita, sa kabilang banda, ay maaaring ipagkanulo ang nerbiyos o isang pagtatangka upang masakop ang katotohanan. Ang mga salita mismo ay nagdadala din ng mga pahiwatig. Ang mga pag-ulit, hindi kinakailangang mga katwiran o hindi malinaw na mga parirala ay madalas na nagpapakita ng kawalan ng kapanatagan o kawalan ng katapatan. Ang karunungan na minana ko mula sa kulturang Hudyo ay nagtuturo, huwag naniniwala sa mga salita hanggang sa kumpirmahin sila ng mga aksyon at maliit na detalye. Payagan akong sabihin ang isa pang karanasan. Nang magsimula akong makitungo sa mga kliyente sa mundo ng negosyo, nakilala ko ang isang individual na ang mga pangako sa pandiwang hindi kailanman tumugma sa kanilang mga saloobin. Noong una, hindi ko maintindihan kung bakit. Ngunit kapag pinagmamasdan ang kanyang mga kilos, ang kanyang tingin at maging ang kanyang hininga, napagtanto ko na ang kanyang mga salita ay isang maskara, habang ang kanyang katawan at ekspresyon ay nagpahayag ng kanyang tunay na mga saloobin. Ang kaalamang ito ay nagpapahintulot sa akin na asahan ang iyong mga aksyon at kumilos ng madiskarteng, nang hindi ako pinapayagan lamang sa pamamagitan ng pagsasalita. May isa pang pangunahing aspeto na maiintindihan, ang pagbabasa ng mga tao ay hindi isang tool para sa pagmamanipula sa kanila, ngunit upang maunawaan ang mga ito at ang kanilang sarili. Kapag nakakita ka ng lampas sa mga salita, gumawa ng mas maraming malay, tao na mga pagpapasya, bumuo ng mas tunay na mga relasyon, at maiwasan ang mga hindi kinakailangang traps. Ito rin ay isang paraan ng pagprotekta sa iyong sarili mula sa pagmamanipula at panlilinlang. Ngunit narito ang lihim, gawin ang kahusayan na ito, nang hindi ipinataw ang iyong mga obserbasyon sa iba, at, higit sa lahat, nang hindi pinapayagan ang iyong sariling damdamin na nagpapalayo sa iyong mga konklusyon. Maaari akong magbahagi ng ilang mga praktikal na hakbang upang mabuo ang kasanayang ito sa karunungan. Alamin ng walang paghusga. Sa una, nililimitahan mo ang iyong sarili upang mapagtanto. Tingnan kung paano gumagalaw ang tao, kung paano siya nagsasalita, kung aling mga kilos ang paulit-ulit. Huwag subukang bigyang kahulugan ang lahat. Ang pagmamadali sa pagguhit ay ang pinakamalaking pagkakamali ng mga natututo.
Sa halip, sanayin ang iyong sarili upang makuha ang mga emosyon sa mga detalye. Ang isang mabilis na hitsura, isang matapang sa mga balikat o isang pahinga bago ang isang sagot ay maaaring magbunyag ng 1,000 mga salita. Tandaan, ang isang solong nakahiwalay na kilos ay nangangahulugang wala, ngunit kapag ang maraming mga palatandaan ay nakahanay, bumubuo sila ng isang pattern na nagbubunyag. Bumuo ng empatya. Ang pag-unawa sa iniisip ng isang tao na hinihiling na ilagay mo ang iyong sarili sa lugar ng iba, naramdaman ang iyong mga pagdududa, takot o hangarin. Ang mahusay na aralin na natutunan ko ay ang mga tao ay bihirang magsinungaling sa katawan. Maaari nilang distort ang katotohanan sa mga salita, ngunit ang kanilang panloob na reaksyon, isang buntong, hininga, isang panginginig sa mga kamay, isang hindi sinasadyang paggalaw, halos palaging ipagkanulo ang mga ito. Kapag natutunan mong basahin ang mga palatandaang ito, nakikita mo ang mga layer ng kahulugan na karamihan ay hindi pinapansin. Ngunit mag-ingat, hindi ito isang regalo na darating sa magdamag. Ito ay isang kasanayan na unti-unting itinayo. Nagsimula ako sa pamamagitan ng pag-obserba ng mga taong malapit sa iyo, pagkatapos ay ang mga kasamahan, hanggang sa mailapat mo ang kaalamang ito sa komplikadong negosasyon. Sa una ay tila walang katuturan. Sa paglipas ng panahon, gayunpaman, ang mga maliliit na detalye, isang ngiti na hindi nakatingin sa mga mata, isang pagbabago sa ritmo ng pagsasalita, dumating upang ipakita sa akin ang mga nakatagong katotohanan. Ngayon nakikita ko kung ano ang dating hindi nakikita, at ito ay nagbibigay sa akin ng isang kalinawan na nagbabago sa bawat pakikipag-ugnay sa isang pagkakataon upang kumilos ng mas ligtas at nakikilala. At narito ang pinakamahalagang prinsipyo, huwag gamitin ang kaalamang ito upang galugarin ang mga kahinaan ng iba. Basahin ang mga tao upang maunawaan ang mga ito, upang maprotektahan ang kanilang sarili, at kumilos ng may integridad. Ang kakayahang ito ay hindi isang sandata, ngunit isang kalasag na gumagabay sa gitna ng mga kalabuan sa buhay. Ngayon, lumampas tayo sa teorya. Panahon na upang pag-isahin ang lahat ng mga pananaw na ito at ilapat ang mga ito sa pang-araw-araw na buhay. Ang unang punto ng kurso, ang pagbabasa ng mga tao ay hindi tungkol sa kontrol, ngunit tungkol sa pag-unawa. Kapag napapanood ka ng mabuti, hindi lamang ang pag-decipher ng iba, ngunit makita din ang iyong sariling mga reaksyon. Maiintindihan niya kung bakit pinagkakatiwalaan niya ang ilang mga tao at pinaghihinalaan ang iba, kapag ang emosyon ay nagbubuong dahilan o kapag ang mga salita ay hindi tumutugma sa mga kilos. Ang pangalawang punto ay palaging pagsasanay. Walang shortcut. Tulad ng pag-aaral upang maglaro ng isang instrumento o pagmamaneho, sa una ay tila nakalilito ang lahat. Maaari mong isipin na hindi ka nakakakuha ng anuman. Ngunit ang pagsasanay araw-araw, panonood ng mga break, mga ekspresyon sa mukha, ang tono ng boses, ay unti-unting makikita kung ano ang hindi napansin. Payagan akong ilarawan sa isang tunay na kaso. Sa isang negosasyon sa negosyo, natagpuan ko ang mga potensyal na kasosyo na ang mga salita ay hindi nagkakamali, ligtas, nakakumbinsi, kahit na nakasisigla. Ngunit may hindi binugbog. Napansin ko ang isang halos hindi mahahalata na pag-igting sa kanyang mga balikat, isang hitsura na inililihis sa mga pangunahing sandali at microbreak bago mapagpasya ang mga parirala. Sinabi sa akin ng mga palatandaang iyon na ang kanilang mga salita ay isang harapan. Sa halip na harapin ito, nagtanong ako ng mga madiskarteng katanungan at mahinahon na napansin. Ang resulta, nagawa naming magtatag ng isang transparent, pakinabang na relasyon para sa pareho, dahil kumilos ako batay sa nakita ko, hindi ang narinig ko. Narito ang kakanyahan, ang pag-obserba at pag-unawa sa mga tao ay isang tuol para sa pagbuo ng isang buhay na walang mga ilusyon. Makakakita ka ng mga tunay na hangarin, asahan ang mga aksyon at gumawa ng mas matalinong pagpapasya. Hindi ito tungkol sa pagmamanipula, ngunit ang paglikha ng mga tunay na koneksyon, pagprotekta sa iyong sarili at pagsuporta sa kung sino ang talagang mahalaga. Sa wakas, mayroong isang hindi inaasahang benepisyo. Ang prosesong ito ay nagtuturo din sa iyo upang makilala ang iyong sarili ng mas mahusay. Sa pamamagitan ng pagsasakatuparan kung ano ang reaksyon sa iyo ng iba, nakikilala mo ang iyong sariling mga pamantayan, ang iyong mga lakas, kahinaan at otomatikong reaksyon. Ito ay tulad ng isang salamin, sa pamamagitan ng iba,
nakikita mo ang iyong sarili ng mas malinaw. At ang totoong karunungan ay tinitingnan ang pagmuni, muni na ito ng walang takot o sarili. Sa wakas, nag-iiwan ako ng isang praktikal na gabay. Sundin araw-araw nang walang pagkahumaling. Pansinin kung paano gumagalaw, nag-uusap at kung ano ang ginagawa ng mga palatandaan na hindi verbal. 2. Pagtatasa ng walang pagmamadali. Ihambing ang sinasabi nila sa inihayag ng iyong katawan. Ang konteksto ay lahat. 3. Bumuo ng empatya. Ilagay ang iyong sarili sa sapatos ng iba upang maunawaan ang iyong mga pagganyak, hindi lamang ang iyong mga salita. 4. Gumamit ng kaalaman na may etika. Upang maprotektahan ang iyong sarili, bumuo ng matapat na relasyon at magpasya ng mas tama upang manipulahin. Kapag isinama mo ang mga alituntuning ito, malalaman mo ang isang malalim na pagbabago. Babasahin ito sa pagitan ng mga linya, makilala ang katapatan mula sa pagpapanggap at higit na umaasa sa intuition nito. At hindi lamang ito pakinabang, ito ay nagbabago. Bilang isang kawikaan ng aking tradisyon ay nagsasabi, ang karunungan ay hindi nagmula sa mga salita, ngunit mula sa pagmamasid at karanasan. Ngayon, ibinahagi ko sa iyo ang bahagi ng landas na ito. Ngunit tandaan, ang tunay na kapangyarihan ay sa pagsasanay, pagkakaroon ng kamalayan sa buhay at ang mga tao sa paligid mo. Kung nakarating ka rito, nagpapasalamat ako sa iyong pansin. Patuloy na sundin dahil marami pa rin upang galugarin, mga totoong kwento, advanced na pamamaraan at sining ng nakikita na lampas sa halata. Sama, alamin nating bumuo ng isang mas malay, tao na buhay, kung saan ang bawat pakikipag-ugnay ay isang pagkakataon na lumago. At isang huling payo, mabuting obserbahan. Ang pagbabasa ng mga saloobin at emosyon ay isang regalo na lumitaw kapag nagbubukas tayo sa mundo. Gamitin ito ng matalino at ibubunyag ng mundo ang iyong sarili sa iyo sa lahat ng iyong pagiging komplikado at kagandahan. Tandaan, ang bawat kilos, bawat salita, bawat hitsura ay isang palatandaan. Alamin na tukuyin ang mga ito at ikaw ay magiging isa na nakakakita ng higit sa nakikita ng iba, na naunawaan ang higit sa naririnig niya at sa gayon ay nagbabago, hindi lamang ang kanilang mga relasyon, kundi ang kanilang sariling tilapon. Kapag pinagkadalubhasaan mo ang sining na ito, ang iyong buhay ay hindi magiging pareho.